Sabi kasi niya rito, in this bloodbath, in this ano ba yung pagkakapronounce niya rito? Bloodjoning. I will be blooded but unbowed, sabi niya. Parang ganun. Ginaya niya lang palang yung ano, under the hindi ko tuloy, bloodjoning of chance, my head is bloody but unbowed. So parang ginaya niya lang yung ano yung Invictus ni ni William Ernest Henley. Ang dami kasing daldal ni Sara Duterte, no? Ang daming pakeme. Even before this starts pa, talagang ganun na yung ano eh. Di naman sa kanya linyahan na no? Sabi ni Boss Carlo, wala namang sinasabing bloodbath sa OG. Pinilit lang niya maipasok yung bloodbath na yan. Kaya nga no? Bloodjoning. Okay. Sige, tama naman. I'm not familiar with bloodjoning. So, alam niyo guys, no? Even naman talaga before the witness, yung presentation began, di ba? Yung impeachment trial, kasi was already centered doon sa legal arguments eh. Ewan ko ba, 1 oras mo pinag-antay ng kabalbalan mo, tapos po siya magwa 1 minute ano ka lang pala, press conference. Ayaw pa magtanong. Kunyari lang matalino siya, yun lang. Kaya nga no. Hindi, pag-usapan natin tong ano no. Kasi yung impeachment trial was already centered dun sa legal arguments, di ba? Sa constitutional authority. Siyempre dun din sa procedural rules. At gaya ng dati pa nating sinasabi, no, the real battle isn't about who can create the loudest political narrative, kundi who can show the strongest legal foundation habang the proceedings move into a more critical stage. Yun as we predicted, di ba? Hindi applicable kay BP Camo o yun na. Di ba? Yan na yung lagi natin dinidiscuss. Kaya alam niyo no, mga mandirigma, no, yung opening day nga ng Vice President, yung impeachment trial kahapon, no, yung her absence from the Senate immediately became the headline eh. Ewan ko ba bakit, kasi ito panay ang siga, tas biglang absent naman pa. Tas kanina akala natin magpapakita na, hindi pa rin pala. Kahapon si Michael Powa pa yung nagpaliwanag. Kinonfirm, di ba, na si Sara Duterte would not personally appear. Sa bagay, marami rin naman nagsasabi na hindi naman siya, kung gusto mong ipaliwanag yung sarili mo, kung yun yung intensyon mo, pwede. Di ba? Yun yung sinasabi. Pero kung ayaw mo umattend, pwede rin naman. Sabi nila eh. Ganun yung ganun naman kasi. Hindi mag-a-appear. Kanina kala natin mag-a-appear na no? Inantay daw ng 1.5 oras. Nagpakita naman, no? Ngayong second day, unfortunately, 1 minute press con lang pala. Nag-iwan pa ng tanga na cryptic message tapos umalis na. Matapos magantay ng mahigit 1 hour ha. Tapos ang sasabihin, in this bloodbath, in this bloodjoning, I will be blooded but unbowed ng ina niya. Pucha, tapos nang hiram lang pala yon. Pero alam niyo no, kahapon habang yung defense remained focused dun sa procedural issue, yung House Prosecution Panel naman no, na led by Jervil Luistro showed, di ba, they were ready to move forward gamit yung thousands of pages of documentary evidence no, na kanilang inihanda para dun sa kaso. Pero ngayon yung naratibo nila no, pati na bloodbath. Sabi ni Boss Carlo Cabizon. Kahapon yung pinakamainit na palitan kay Kiko Pangilinan eh, di ba? Tsaka kay Alan Cayetano.
no nag-clash sila dun sa Senate Constitutional Authority pagdating sa impeachment court. In the end, through 12-8, 'di ba, na boto, Senator Chis Escudero, siya yung naging presiding officer. Malinaw, the majority stood by the adopted process. Ang problema ngayon, no, 'di ba, nag-apela na sila sa korte. Hindi hiram bibi, nakaw ang passage ng Invictus. Yun nga, kinaukaw muna sa kanal bago binitawan yung Invictus. Si Raulo din talaga si Sara eh. Biruin mo, 12-8, tapos nagreklamo pa, no? Nagreklamo pa rin. Kaya ngayon, Boss Rastaman, shout out. Si Tito Soto, di ba? Si Senator Pia Cayetano, nagkaroon din ng palitan na argumento. Pinlay ba natin kahapon yun? I think we did, no? Doon yung sa separation of power. Di ba? Nagpang-abot din si si Chel Jokno, si Kong, tsaka si Sheila Season na Miss Tapia. Ano ba Miss Tapia tawag nyo kay ang alam ko Miss Tapia yung nakaganon yung buhok eh. Paano naman naging Miss Tapia yun? Miss Talipa pa pwede pa, pero kung Miss Tapia, wag naman. Di hamak naman maganda si Miss Tapia naman. Tagal niya yan nire-research para hanapin yan. Trying hard, copycat. Sumipot lang yan sa media para sabihin lang yan. Kunwari, sabihin matalino siya. Si Kong Luistro naman kahapon, no? Ako, maganda yung mga maganda yung mga binitawan ni Kong Luistro. 'Di ba? Yung official opening niya doon sa impeachment trial. Hindi, marami nagsasabi, hindi lang ako Sabi nila, parang significant victory for the prosecution. Kahapon tsaka lalo na raw ngayon. Palakpakan natin. Pero malinaw din na yung day one was only the beginning of much longer at mas complex legal process. And yun nga, no, hindi naman tayo binigo ng prosecution. Kaya yung next hearing nga, no, yung second day ng impeachment trial ngayon, no, ngayon sinalang yung first witness, yung sa NBI, 'di ba, yung nag-testified. Doon na nasubok not only the strength of the legal arguments, but also yung credibility of the documentary at saka yung mga testimonial evidence na iniharap ng both sides. Susunod na yung cross-examination, di ba? Huli kam ka talaga. Makakalusot-kalustay. Pero ako, kayo ba? Happy kayo? Happy kayo dun sa sa result kanina? Kasi ako kung ako tatanungin, pwede na. Pwede naman. Happy naman ako. I like Congressman woman Luistro, especially the way she explains. Oo, galing. Pero sa inyo ba, kamusta performance ni Cheese? Ang galing ni Cheese, no? Di ba, ako naman open naman ako sa inyo, no? Even before. Ako talaga, mataas yung believe ko kay Cheese Escudero. Unfortunately, nasira siya sa akin nung sa yung sa Fort Worth. Pero kung tutusin, expected ko na talaga na magpe-perform. Pagdating sa mga ganyan, ang pamalakasan talaga si Cheese Escudero. No? Overruled.